Hello. Monday na naman at mag-update na naman tayo ng ating Kinben Book 4. Pero bago yan, tayo muna ay magsha-shoutout sa mga nag-comment sa ating last update noong nakaraang linggo. Shoutout kay Joen Ribucan, Donna Olimpo, EJ Fria, Saiflau, Emilia Manzano, Carol Abiuan, Rarat Alpay, Roger Cortez Jr., Rex Oybar, Christian Nemenso, Jeffrey Doroga, Ferdinand Lagaw, Ronald Esok, Krisha Paligutan, Jeffer Dolar, Suetenya Magbanwa, Chard Gail Bobis, William Martinez, Antonio Dumalaos, Ram Chris Mitante, at Justin Bulan. Sa mga gustong magpa-shoutout sa next update natin, mag-comment lang kayo sa ating update na ito at maraming salamat. Proceed na tayo sa ating chapter 166. Napatingala sa ita si Carlo Tuason matapos niyang magpakawala ng isang 3-pointer. Ito rin ang unang laro niya makalipas ang maraming taon. Ito rin ang unang puntos niya sa isang basketball game. At agad nga rin siyang napatingin sa audience area kung saan ay maririnig ang malakas na cheer ng taga-Mansalay. Napatingin nga rin siya sa matandang nakasuot ng itim na polo shirt na makikitang nakatayo pa habang seryoso siyang pinagmamasdan. Ito tanda ang gusto mo, hindi ba? Tanong nga ni Tuason sa sarili at matapos ang isang buntong hininga ay napasulyap din siya sa isa pang manonood na nakahilera sa pwesto ni na Sir Francisco. Katabi ni Miss Elaga ng isang iyon at nang magtama ang mga mata nila ay parang bumalik ang kanyang pakiramdam sa nakaraan. May isang babae ang biglang nakatayo sa likuran ng kanilang bench at makikitang nakasuot ito ng jersey na may apelyido niya sa likod. Kumakaway ito at masayang masaya na nag-cheer sa kanya. Napailing na nga lang si Carlo Tuason na pasimpleng pinagmasdan si Lorna. Nakatingin lang ito sa kung saan at marahan siyang napangiti dahil hindi rin niya lubos maisip na isa rin pala ito sa magiging dahilan kung paano siya mapipilit ni Ricky at Gerald na sumali sa Mansalay team. Ang galing sir ng tres na iyon, bulalas naman mula sa likuran ng isa niyang kakampi. Nang lingunin nga ito ni Tuason ay naroon ang nakangiting si Ricky na kaagad siyang inapiran. Tsamba lang iyon Sir Mendez, hindi ko nga alam kung mauulit ko pa uli sa sunod ang tirang iyon. Pahambol na sagot naman ni Carlo at parang napapaisip nga siya kung ano nga ba uli ang pakiramdam ng ginawa niyang iyon. Samantala, si Perez at Ramirez naman ay seryosong napatingin kay Tuason habang kasama si Mendez. Nakita rin nila kung paano ang forma ng pagtira nito at katulad daw ito ng kay Francisco at ng kay Ricky Mendez. Bakit pare-pareho sila ng shooting form? Seryosong tanong nga ni Henrik sa sarili. Hoy yabang! Tawag nga bigla ni Ramirez kay Jules Landicho na nakatingin lang din ng seryoso kay Tuason ng oras na iyon. Nang marinig naman ito ang boss ni Henrik ay agad niya itong nilingon at sinamaan ng tingin. Alam ko na ang sasabihin mo. Huwag mo nang sabihin Ramirez. Oo, babantayan ko ang Tuason na iyon. Seryosong winika nga ni Jules na medyo nakaramdam ng kaunting inis sa sarili dahil naalala niya ang ginawa ng player na si Tuason sa kanya kanina. Paano niya ako nalampasan kanina ng gano'n na lang? Tanong pa nga niya sa sarili at muli niyang pinagmasan si Tuason na masayang nakikipagkwentuhan kay Mendez. Bahagyaring humina ang cheer ng mga nakasul dahil sa nangyari. Pero nang muling hawakan ni Ramirez ang bola ay itinaas niya ang kanyang isang kamay at sinabi sa mga kasama niya na relax lang. Ito na nga rin ang muling nagpabalik ng lakas ng mga cheer ng kanilang mga fans para sa kanila. Makikita nga ang mabilis sa pagdepensa ni Mendez kay Ramirez. Isang seryosong tinginan nga muna ang mababakas sa dalawa at pagkatapos noon ay doon na nga umatake ang ace player ng Sea Lions. Hindi ako magpapatalo sa iyo Mendez, sabi nga sa sarili ni Henrik at ginitgit niya si Mendez para mapaatras. Pagkatapos nga rin ito ay agad siyang huminto at pinatalbog ng mabilis ang bola. Kasabay rin ito ay ang pagbibigay sa kanya ng screen ni Ibanez. Napabangga na nga lang dito si Mendez na naging dahilan upang si Henrik ay mas lalong maging agresibo. Mabilis nga siyang binantayan ni Alcoba at nang makita niyang mataas ito ay isang pangisi ang sumilay sa labi ni Ramirez. Anong laban niyan? Ang liit. Nakakarinig pa nga si Henrik ng malakas sa pagtawa sa kanyang alaala nang sa Maynila pa siya nakatira. Palagi siyang pinagtatawanan ng mga basketballista roon na mas matatangkad sa kanya. Ito rin nga ang naging dahilan
kung bakit mas desidido siyang mas talunin ng mga mas malaki sa kanya. Ito ay para patunayan na siya ang mas magaling dito at walang kinakailangang height ang basketball para maging superstar. Alcoba. Sambit nga ni Henrik at bumigla ng bilis ang kanyang dribbling. Si Dwayne naman ay mabilis na dumikit dito. Hinarangan nga rin niya ang daraanan nito, kaso matapos ang marahang pag-atras ni Ramirez ay napaseryoso siya nang sugudin siya nito ng harapan na ikinatigas niya ng kanyang katawan dahil kumpiyansa siyang hindi siya nito mapapatumba. Isang malakas na chant sa pangalang Ramirez ang umalingaw sa buong venue nang bumigla ito ng iwas sa nakatayong si Alcoba. Napaseryoso nga rin si Dwayne sa nangyaring iyon dahil parang kay dali raw sa player na iyon ang magbago ng direksyon. Mabilis nga niya itong nilingon at sa paggalaw ng kanyang isang paa ay nabigla na lang siya nang muli na namang nagbago ang galaw ni Ramirez. Isang step back move ang ginawa ni Henrik Ramirez at sa pagsunod ni Alcoba rito ay doon na nga siya napaseryoso dahil nawalan siya ng balanse. Napadapa siya sa sahig ng court dahil sa bilis ng galaw ni Henrik. Isang pagngisi pa nga ang ginawa ni Ramirez at sa pagtalon niya sa ere ay mas lalong sumeryoso ang kanyang mga tingin nang sabayan din siyang tumalon ni Francisco. Iyan ang malaki mong pagkakamali, Toy. Sambit pa nga ni Henrik at si Ricky naman na kasalukuyang sinasandalan ni Ibanez ay napaseryoso nang tumama ang mga kamay ni Terence sa braso ni Ramirez. Iniiwas kasi ni Henrik ang bola habang nasa ere at nang mangyari iyon ay doon pa nga lang nito pinakawalan ang bola. Sumilbato nga ang referee at sa paglapag ni Ramirez ay sineryosohan niya ng tingin si Terence na parang natakot sa kanya. Tumama nga ang bola sa basket at tumalbog pataas. Akala nga ng mga fans ang Mansala ay sablay iyon. Kaso sa pagbaba ng bola ay doon palang ito tuluyang pumasok. Foul, block number 33. Basket counted. Bulalas pa nga ng referee at doon na nga kumawala ang malakas sa cheer ng mga nakaasol kay Ramirez. Matikas na pinagmasdan ni Henrik ang mga player sa loob ng court at kalmadong nagpunta sa free throw line. Hindi ko hahayaang mangyari uli iyon. Lahat ng mga malalakas na player na mas malaki sa akin ay ilalampaso ko. Pati na rin ikaw, Mendez. Kahit pa mas matangkad ako sa iyo, sa pagkakataong ito ay isasama kita sa mga tinalo ko rito sa Mindoro. Isang munting ngiti naman ang sumilay kay Mendez nang makita ang ginawa ni Ramirez. Matapos nga niyang alalayan si Terence sa tumayo at sabihan na okay lang ang nangyari, ay isang bagay naman ang tumakbo sa kanyang isip ng oras na iyon. Kaya ko bang talunin si Ramirez sa one-on-one? Wika nga ni Mendez sa sarili na tumayo na sa likurang bahagi ng bonus shot area. Isang araw talagang superstar itong si Ramirez at imbis na kabahan siya sa nangyayari ay parang lalo nitong pinag-alab ang kanyang determinasyon na mas lalong manalo. Hindi niya alam kung bakit iba ang nararamdaman niya ngayon. Pero wala man lang daw siyang pangamba sa katawan kahit pangaraw matalo sila rito sa larong ito. Pumasok pa nga ang free throw ni Ramirez at agad niyang nagwala ang kanilang mga supporters. 67-56 ang naging score at naibalik na nga muli ng sila yung sangkalamangan sa double digits. Kasabay nga nito ay ang pagiging handa nila sa pagbalik ng bola sa Black Knights. Isang mabilis na paglayo nga kagad ang ginawa ni Ricky nang mabigla siya sa pagdepensa ni Ramirez sa kanya. Kamunti ka na siyang maagawan at mabilis din naman niyang naayos ang kanyang dribbling. Mas lumakas nga ang cheer para sa mga nakasul at habang maingat na pinapatalbog ni Mendez ang bola ay tila nag-aabang naman ng pagkakataon si Ramirez na maagaw sa kanya ito. Kahit ano pang play ang magawa mo, kahit pa lumakas ang kumpiyansa ng mga kasama mo dahil sa iyo, ay hindi ako magpapatalo. Sisirain ko ang momentum ninyo sa pamamagitan ng galing ko sa paglalaro. Sambit pa nga ni Ramirez sa sarili at nang muling lumayo si Mendez sa kanya ay doon naman siya lumayo rin dito. Tahimik na lang niyang hinintay ang pagbaba ni Mendez sa kanilang side at habang nangyayari iyon ay tila nakakaramdaman naman si Ricky ng panganib sa defender niya ngayon. Defense! 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 Nang makita nga ni Ricky ang pagdating ni Sir Tuason para bigyan siya ng screen, ay kaagad nga niya itong ginamit. Bumangga si Ramirez kay Carlo at naging dahilan tuloy ito para sa napag-usapan nilang switching. Sa pagkakataong ito ay si Landitio na nga ang bumantay sa kanya na mabilis siyang dinikitan. Kaso sa paglapit nito ay siya naman pagsambot ni Tuason sa bola. Ipinasa kasi ni Ricky rito ang bola
At sa pagkakataong ito ay si Ramirez na nga ang defender niya. Dito niya ngayong gagamitin ang advantage ng kanyang shooting form. Lalo pat mas patangkad daw siya rito. Mabilis na pinatalbog ni Tuason ng bola. At sa pag-atras niya pabalik sa 3-point territory ay pinamalas niya muli ang kanyang shooting form na talaga namang swabing pagmasdan. Tila lumutang na naman siya sa ere ng ilang segundo at pagbitaw niya sa bola ay parang pinitik lang din niya ito. Hindi na siya nagawang depensahan ni Ramirez dahil hindi nito naabutan ang kumawalang bola. Magkaganoon man ay nanatiling walang anumang reaksyon si Ramirez. Ipinagpalagay na lang niya papasok iyon at parang mas nakadagdag pangaraw sa kanya ng challenge ang bagay na ito. Gagamitin mo ba ang switching para tirahan ako palagi ng Tuason na ito? Tama ba ako, Mendez? Sige, pagbibigyan kita. Pumasok nga ang tirang iyon ni Sir Tuason na ikinalakas muli ng cheer ng mga manunod na sumusuporta sa kanila. Lalo nga ring lumakas ang sigaw ni na Gerald sa kanilang bench at nang mapatingin naman si Ibanez sa kanilang team captain ay napaseryoso na lang sila. Tama, wala dapat kaming pakialam kung may maganda mang gawin ng kalaban. Sabi nga sa isip ng bawat isang kakampi ni Ramirez, si Perez nga ay bumuntong huninga na lang at kalmadong tumakbo sa side nila. Nakahabol nga rin kagad sa kanya si Francisco. At nang makuha naman ni Ramirez ang bola, ay nakita kagad niya ang paglapit dito ni Mendez. Mabilis namang tumakbo si Henrik na sinabayang kagad ni Mendez. Kasabay ng kaganapang iyon ay ang paglalaban din ng mga cheer ng kanilang mga supporters. Paglampas nga ni Ramirez sa gitna ay agad nga siyang huminto. Agad niyang pinagmasdan si Landicho na parang hiningi ang bola sa kanya para raw bawian si Tatang. Isang may ibig sabihing tingin naman ang ginawa ni Ramirez dito at doon na nga napatakbo si Landicho. Tumayo nga ito sa direksyon na pupuntahan ni na Henrik at napaseryoso na nga lang si Mendez nang bumangga siya sa katawan ng isang kakampi ng kanyang binabantayan. Isang switching ang naganap at mabilis niyang sinandalan ni Landicho si Mendez na sinundan ito ng paghingi ng bola sa pamamagitan ng pagtaas ng kamay. Pero walang balak na ipasa ni Ramirez ang bola rito. Bagkus ay napahanda nga si Tuason nang pasunurin siya nito. Kumawala nga ang mabilis sa dribbling ni Henrik at kasabay nga rin ito ay ang marahang paglayo ng kanyang mga kakampi para magbigay ng espasyo sa mga ito. Nakakita si Henrik ng target. Mahinang wika Andre Sanchez na lalong napaseryoso dahil mukhang ang gustong pabagsakin ni Ramirez sa pagkakataong ito ay ang bagong player na si Tuason. Ang tapang ng dating ng isang ito, pero sige, tatapatan kita. Sabi naman ni Tuason sa kanyang sarili at nang bumigla ng sugod si Ramirez ay mabilis nga siyang sumabay rito. Ngunit parang naramdaman niyang masyadong mabilis ito. Walang kahirap-hirap nga siyang nalampasan ito. Mula naman nga sa bench ng Mansalay ay makikita si Coach Andrea na pinapanood ang gagawin ni Ramirez. Mautak itong si Ramirez. Hindi siya basta nagpapatalo, sabi ni Andrea sa sarili. At pagkatapos noon ay sandali nga rin siyang napatingin sa itaas sa scoreboard. Isang mabilisang crossover nga ang ginawa ni Henrik at si Tuason naman ay pinagmukha nitong mabagal. Nang makita naman ng mga players ng Mansalay ang gagawing pagsugod ni Ramirez sa basket ay napatakbo sila papunta rito. Ang pagkilos nga ni na Alcoba at Magbuo ang naging dahilan para agad na lumayo sa kanila ang mga binabantayan nilang sina Dalisay at Ibanez. Malinaw na isang set-up play ito. At nang makita naman ni Henrik ang dalawang kalaban na iyon ay muli na naman siyang napangisi at walang takot na inatake ang kanyang mga magiging bantay. Tumalbog ng mabilis ang bola sa kanyang mga kamay at nang mangyari na ang double team ay agad siyang tumalumpalayo mula sa mga ito. Isang kalmadong titig pa nga ang ibinigay ni Ramirez sa dalawa. Pinakawalan nga niya ang bola at dumiretso na nga lang ito papunta sa kamay ni Landicho. Si Mendez kasi ay makikitang nasa likuran na ni Ramirez dahil plano sana niyang butan ito nang hindi makikita. Pero tila alam na pala ito ni Henrik at si Landicho naman ay agad na tumalon at pinakawalan ng bola papunta sa basket. Kumpiyansang siyang papasok iyon. Ngunit nagbintis pa rin iyon na ikinailing ng mga players sa kakampi niya sa bench. Bakit nagsala ang tira ko? Budalas nga ni Landicho sa kanyang paglapag. Napatalikod na nga lang siya dahil baka raw magaling sa kanya si Ramirez dahil sa pagsayang niya sa pasa nito. Samantala, mula naman sa ilalim ng basket ay makikita kagad ang mataas sa pagtalon ni Ramirez para kuhanin ang rebound. Inakala kasi ni Alcoba at Magbuo na papasok ang bola.
At ito nga rin ang ginamit na pagkakataon ng ace player ng kalaban para sumalisin ng talon. Nagwala na naman nga ang mga manonood nang makita ang malakas na pag-rebound ni Ramirez. At sa kanyang paglapag ay agad din niyang iniiwas ang bola mula sa isa pang nakaitim. Akala mo ba maiisahan ako ng ganyang play, Mendez? Naiiwas pa rin niya ang bola, sabi naman ni Ricky sa sarili. At agad nga rin siyang tumalon dahil ilalagay na nga ni Ramirez ang bola sa basket. Nasa area na si Mendez, kaso hindi ito maganda. Napakagat niya ako sa kanyang gagawin. Isang fake move lang pala ang ginawa ni Ramirez. At nang makitang nasa area na si Mendez, ay doon pa lang siya tumalon para ibangga ang kanyang katawan dito. Nagtagumpay si Ramirez sa kanyang pump fake. At sa pagsilbato ng referee ay siya rin pagpasok sa basket ng bolang kanyang pinakawalan. Napaupo si Ramirez sa sahig ng court matapos iyon, habang si Mendez naman ay napatayo ng marahan habang nakatingin sa kanya. May paghingal kay Ricky habang kalmadong itinaas naman ni Ramirez ang kanyang dalawang kamay na automatiko namang nilapitan ni Dalisay at Perez para itayo ito. Isang counted shot ang nagawa ni Ramirez at mabibigyan na naman ito ng bonus shot na hindi nga ikinatutuwa ng mga manlalaro ng Mansalay. Parang lalo raw gumagaling si Henrik Ramirez habang tumatagal. At isa talaga itong patunay na ito ang pinakamagaling na manlalaro sa Oriental Mindoro. Habang pinagmamasdan naman ni Mendez ang tila wala nang pakialam sa kanyang si Ramirez, ay ngayon niya talagang naramdaman na ito talaga ang magiging pinakamalaking balakid sa kagustuhan niyang maging pinakamagaling na manlalaro rito sa probinsya. Okay ka lang ba, Sir Mendez? Tanong naman ni Sir Tuason na kaagad na nilapitan ng binata na parang bahagyang natulala sa kawalan dahil sa nangyari. Nararamdaman mo na ba, Ricky, kung sino si Henrik Ramirez? Seryosong wika naman ni Mover sa kanyang sarili habang nakatingin kay Mendez. Sa tuwing nakakalaban nga niya si Henrik noon ay palaging pakiramdam niya sa simula ay parang kaya niya itong talunin. Kaso habang tumatagal ang laban nila ay dito niya nakikita ang galing na mayroon si Henrik. Lumalakas itong maglaro hanggang sa hindi na ito mapigilan. Hindi malinaw kay Mover kung sinasadya ba ito ni Ramirez, pero isa lang ang masasabi niya sa mga nangyayaring ito. Ano ang gagawin mo ngayon, Ricky Mendez? Makakaya mo pa kayang pigilan si Henrik? Habang pinapatalbog naman ni Ramirez ang bola sa free throw area, habang nakatingin sa basket, ay may kung anong bagay naman ang tumatakbo sa kanyang isip ng mga oras na iyon. Pinakawalan nga niya ng kalmado ang bola, at sa pagpasok nito ay doon na nga dumagundong ang malakas na tunog ng tambol at ang hiyawang nagmumula sa kanilang mga supporters. Gumalaw ang mga mata ni Henrik sa mga manonood at hindi siya maaaring magkamali, dahil ang lalaking nasa gitna ng nag-iingay na crowd nila ay ang taong gusto niyang talunin sa basketball noon pa man. Nakita na niya ito kanina, at nang makumpirman niyang ito nga ang taong iyon, ay dito na nga niya napagtanto na hindi siya pwedeng basta matalo sa labang ito. Pagtatawanan na naman niya ako kung makikita niyang pangit ang laro ko, kaya hindi ako pwedeng magpadaig sa Mendez na ito o kahit sinong taga Mansalay. Humanda ka sa oras na magkaroon ng official team ang Oriental Mindoro sa Maharlika. Sa harapan ng marami mong fans, doon kita babawian at ilalampaso. Sigaw pa nga ni Henrik sa kanyang sarili habang nakatingin sa isang manonood na nakasuot ng shirt na kulay black na may logo ng Mamba. Nakasuot pa nga ito ng shades at alam niyang siya ang pinagmamasdan nito. Chill na chill ngang nanonood ito habang umunguya ng bubblegum. Nakasombrero nga rin ito ng white, kaya walang nakakakilala rito basta-basta. Lalo pat wala namang nakakalam na narito ang two-time and current MVP ng Maharlika League of Basketball noong last season. Ang sama naman ng tingin ng kapatid kong ito. Mahinang winika nga ng lalaking iyon at marahang ding ngumiti ang mapula nitong mga labi. Relax ka lang, Henrik. Dapat nga ay masaya ka kasi panunuorin ka ng kapatid mo. Wika pa nga nito na parang maririnig ni Henrik. Alam na rin niyang nakita na siya nito dahil sa pagbabago ng galawan nito. Magpapakitang gilas ka na naman sa akin. Para saan? Para masabi mong kaya mo na akong talunin? Iyon ang hindi mangyayari, Henrik. Sabi pa nga ng lalaking ito sa kanyang isip na inalala ang nakaraan nilang dalawa ni Henrik na noon pa man ay hindi na niya kasundo. Bukod nga sa magkaibang kanilang ama, ay pareho rin silang nagpapagalingan sa paglalaro ng basketball noong magkasama pa sila sa Maynila. To be continued.
For tips and donations, this is my GCash 0916-425-3887. Thank you. Para naman sa mga interesadong mag-avail ng ating advanced chapters ng Book 4, mag-PM lang po kayo sa FB page yung nasa screen na Taong Sorbetes. Meron po tayong regular promo sa mga first time na mag-a-avail, 100 pesos 15 chapters o kaya 300 pesos 50 chapters. Ang book 4 po ng advanced chapters ay completed na po. So if interested ka po, mag-PM ka lang po sa FB page ko kaya sa main FB ko kung alam mo. And salamat po. Paki-like na rin po ng ating update na ito. At saka sa mga hindi pa po subscribers ng channel, mag-subscribe na po kayo para maabot natin ang 700 followers bago mag 2024 if kaya. If mangyari po yun, double update tayo sa mismong araw ng update natin. Salamat again. Baka sa Merkulis ulit. Thank you.